katahimikan. Ayokong mabuhay kayong dalawa sa giyera at puro kaguluhan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Walang may gustong mabuhay sa gitna ng giyera o kaguluhan. Ngunit ano ang iyong gagawin kung ang isa sa miyembro ng iyong pamilya ang mas piniling sumalib sa puwersa ng mga nanggugulo? Pipiliin mo pa rin ba siya? O mas pipiliin mong pakawalan siya para maisalba ang ibang miyembro ng pamilya na gusto ng mapayapang buhay? Pakinggan natin ang karanasan ni Nuria dito lamang sa ating dulang sa kanyang panahon. Tumaba lang kayo! Huwag kayong tatayo! Matatamaan kayo ng mga bala! Huwag kayong matakot mga anak. Nandito lang ako. Yumakap kayo sa akin. Nuria! Tumakas na kayo ng mga bata! Doon kayo dumaan sa likod bahay! Pero Halil, paano ka? Huwag niyo na akong alalahanin! Sige na! Tumakas na kayo! Kami na ang bahala dito! Halil. Umalis na kayo dito! Iligtas mo na ang mga anak natin! Oh, sige, mag-ingat ka. Mga anak, huwag kayong matakot. Wala nang putukan. Tapos na yung bakbakan. Nay, anong oras po ba tayo pupuntahan ni Itay dito? Iman, hindi ko alam. Bakit po ba tayo tinatambangan ng mga militar? Bakit po ba tayo nagkakaganito? At si Itay, bakit pumapatay ng tao? Ang itay nyo, lumalaban sa gobyerno. Basta, mahirap ipariwanag. Sana po, puntahan na tayo ni Itay dito. Natatakot na po ako, Inay. Lia! Ivan! Nasaan na kayo? Ayun, ang tiyo Rahim nyo. Rahim! Dito! Nuria, mabuti nakita ko kayo. Ano na nangyari? Bakit wala lang putukan? Nakubkob ng mga militar ang kampo natin. Marami napatay sa mga kasama natin. Ha? Si Halil, nasaan asawa ko? Marami napatay sa mga kasama natin. Ha? Si Halil, nasaan asawa ko? Nuria, si Halil, kasama siya sa mga nasawi. Ano? Pero sigurado ka si Halil yun? Oo, kitang-kita ko kung paano bumagsak ang asawa mo habang nakikipagbakbakan. Nuria, patawarin mo ko. Hindi ko nailigtas ang asawa mo. Oh, hindi. Hindi pwede ito. Buhay ang asawa ko. Buhay pa si Halil. Sabihin mo sa akin, Rahim, buhay pa ang asawa ko. Patawad, Nuria. Pero Halil. patay na talaga si Halil. Inay, saan ba tayo pupunta? At nag-iimpake kayo. Aalis na tayo sa lugar na ito, anak. Pero bakit po? Ayoko na ng ganitong buhay. Wala ang katahimikan. Ayokong mabuhay kayong dalawa ni Lia sa giyera at puro kaguluhan. At saka, kapag nanatili pa tayo dito, baka mapahamak pa ang isa sa atin. Kaya, kailangan na nating umalis. Inay, Oh, Lia, anak, bakit? naalala ko po si Itay. Hindi na po ba talaga siya paalis? Hindi na, anak. Hindi na babalik pa ang tatay mo. Pero inay, hindi naman natin nakita yung bangkay ni Itay. Paano tayo nakasisiguro na patay na siya?
baka kasi buhay pa po si Itay. Ewan ko, mga anak. Kung buhay pa sana ang tatay nyo, magpakita naman siya sa atin para sa ganun. Hindi na tayo mag-alala pa. Ah, kailangan na natin umalis dito. Titira tayo sa lugar na malayo sa giyera. Magbabagong buhay na tayo, mga anak. Nay, saan po ba tayo titira? Doon sa Maynila. Ito yung natitirang bakanting kwarto sa amin. Eh yun nga lang, mukhang maliit yata ito sa inyo ng mga anak mo. Ay, hindi po, Aling Asun. Pwede na po ito sa amin. Kukunin ko na po ito. Bale, 1,000 kada buwan ang magiging upa ninyo dito sa kwarto. Sige po. Naku, maraming salamat po. Maraming salamat po. Balik kayo rito. Grabe, Noria. Ang dami nating benta ngayon. Sana palaging ganito, no? Siyempre, malapit na magpasko. Kaya maraming tao dito sa Raon. Siya nga pala, Noria. Oh, Hindi ba biyuda ka na? oo. O bakit mo naman natanong? Eh, may bala ka pa bang mag-asawa? Oh, Nelia. Ngayon hindi ko muna iniisip yan. Pero sakaling merong magkagusto at manligaw sa'yo, kahit na hindi Muslim na katulad mo, tatanggapin mo ba? O, tatanggapin ko naman. Kung talaga bang mahal niya ako, bakit hindi? Kung hindi naman Muslim tulad ko, pag-iisipan ko. O, tika nga, bakit mo naman tinatanong yan sa akin? Kasi mukhang may gusto sa'yo yung anak ng amo natin. Ha? Si Kuya Amir. Paano mo naman nasabi? Paano pag nandito siya? Sa'yo siya madalas nakatingin. Tapos, di ba, ang bait-bait niya sa'yo? Nung Cornelio, pwede pa. Huwag mo lang isipin yun. Anak siya ng ating amo. Tindera lang ako. Mukhang malabong magkagusto sa akin si Kuya Amir. O ano, mga anak, masarap ba ang pagkaing inuwi ko? Opo, Nay. Ang sarap po, oh. Sana po palaging ganito, Nay. O di pala. Sarap. O, dudublihin kong pagsisikap ko sa trabaho para palaging masasarap ang kakainin niyo. Ay, oo nga pala. Namiss niyo pa ba ang tatay niyo? Opo, Nay. Ako rin, Nay. Sana buhay pa po si Itay. Mga anak, kung sakaling magmamahal ulit ako, papayag kayo? Opo, Nay. Basta po mabait yung susunod po namin magiging tatay. O ikaw, Iman, Nay, bakit pa po kayo magmamahal ulit? Hindi niyo na po ba mahal si Itay? mahal ko pa rin ang itay ninyo. Pero kasi mga anak, gusto ko ulit maging masaya sa buhay. At saka, gusto ko rin may makatuwang ako sa pagpapalaki sa inyo. Bakit, Nay? Hindi po ba kayo masaya sa amin? O masaya ako kapag kasama ko kayo. Pero syempre, iba kapag kasama ko yung taong mahal ko. O masaya ako kapag kasama ko kayo. Pero syempre, iba kapag kasama ko yung taong mahal ko. Nay, sino po yung bago niyong love? Ako sa pagpapalaki sa inyo. Bakit, Nay? Hindi po ba kayo masaya sa amin? O masaya ako kapag kasama ko kayo. Pero syempre, iba kapag kasama ko yung taong mahal ko. Nay, sino po yung bago niyong love? Si Amir, yung amo ko. Nagtapat na rin siya sa akin. Sabi niya mahal niya ako. Handa siyang maging tatay sa inyo. Oh, Mabuting tao si Amir, mga anak. Alam ko,
magugustuhan niyo rin siya bilang pangalawa ninyong ama. Sige po, Nay. Kung saan kayo masaya, doon na rin kami ni Lia. Oh, ay, sandali mga anak ha. May kumakatok sa pinto. Baka si Aling Asun. Sandali, silipin ko muna. Nuria, Halil, buhay ka. Nuria, kumusta ka na? Ang mga anak natin, Oh, kumusta na rin sila? teka, buhay ka? Akala ko, patay ka na. Patawarin mo ako kung nagkapanggap akong patay at iniwang ko kayo ng mga anak natin. Bakit mo naman ginawa sa amin ito? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa pamilya mo na mawala ka? Halil, kung alam mo lang, kung ilang buwan akong umiyak sa sobrang pag-aalala sa'yo. Sina Iman at Lia, sobra din silang naapektuhan sa pagkamatay mo. Tapos ito ka ngayon, buhay ka pa pala. Nagsinungaling ka lang sa amin. Nuria, nagawa ko lang yun kasi gusto ko mailayo kayo ng mga anak ko sa gulo. Nagpanggap akong patay para hindi ninyo ako hanapin pa. Masakit para sa akin na iwanan ang pamilya ko. Pero inalala ko lang yung kaligtasan at kinabukasan ninyo. Halil, Nuria, pwede ko bang makita ulit ang mga anak ko? ay sandali. Tatawagin ko sila. Iman! Lia! Ay, Alik kayo dito. May gustong bumisita sa inyo. sino po ang gustong bumisita? Iman, Tay, Lia, mga anak ko. Ayoko nang madamay kayo sa gulo. Itay, magkakasama na po ba tayo? Mabubuo na po ba ang pamilya natin? O aalis pa rin kayo dito? Anak, pagkatapos ng ilang linggo kong pagninilay-nilay, napagpasyahan ko. Susuko na lamang ako sa batas. Sigurado ka? Oo, Maria. Dahil nagkukonsensya na ako sa ginagawa ko. At saka, napagtanto ko na kung mananatili akong rebelde, malaking tsansa na mamatay lang ako. Ayoko mangyari yun. Hanggat maaari, gusto ko pa rin makita at makasama kayo. Alam kong makukulo ako ng mahabang panahon, pero nandiyan naman kayo para dalawin ako sa bilangguan. Okay na sa akin yun. Tayong dalawa. Tsaka, gusto ko na rin mabuhay ng payapa. Kung ganun, sasamahan kita na sumuko sa mga pulis. Huwag na. Delikado. Baka madamay pa kayo. Tsaka huwag ka mag-alala. Susuko ako ng mapayapa. Itay! Huwag kang umiyak, Lia. Pangako, makikita niyo pa rin ako. Halil, Huwag kang mag-alala. Dahil hindi pa ito ang huli nating pagkikita. mag-iingat ka. Kapag sumuko ka na, pangako ko sa'yo, lagi kitang dadalawin sa kulungan. At palagi kong isasama ang kaligtasan mo sa aking dasal kay Allah. Oh, salamat, Nuria. Napakaswerte ko. At ikaw ang naging asawa ko.